abyel. Oh. Ayan. Andito pa rin yung mga yero natin yan. Nagpapakain tayo ng mga ibon natin ngayong araw na to. Kasi may basketing tayo mamaya. Magpo 4:30 na. Nagpakain ako ng ibon kasi medyo umaambon-ambon na yan. Oh. Para mamaya sasakay ko na rin yung mga ibon yan. Mga yan is yung young bird natin. Ayun. Ayun yung panghimagas nila mga abyel. Tika. Malabo. Ayan yung panghimagas nila. Ayan. Nakita nyo yan? Asin yan mga abyel. Oh. Asin yung pang ano natin, panghimagas ng mga young bird natin para naka-electrolyte sila. Yan. Tapos kain sila. Then dito ganun din. May panghimagas din tayo dito. Ayan oh. Ayan yung panghimagas nila. Ayan. Ayan oh. Asin ang panghimagas nila. Makain na rin sila mga abyel. Pinakain ko na rin sila. Kasi yung 5 dito is ikakarga natin mamaya. Ayan. Kargahan na ng mga ibon natin. Bale, ang ikaarga natin dito, ayan itong si Dugyot. Ayan sa PUF, ito Dugyot din sa PUF. Then itong white flight na to, na si pangalan nito? Si President. Yan yung mga PUF. Then itong blue bar na to, ayan, yung blue bar na yun na si email na may pasok na claim DD at saka itong si President na to, silang dalawa naman mamaya ikaarga natin sa TGRC, yung KFC na combine. Yun. Kasi young bird silang dalawa kasi kulay pink ang singsing niyan. Bale, yun o. KFC ang singsing niya, kulay pink. Ayun o. Nakikita nyo. Ayan, yung ibon na yan o. Kulay pink ang singsing niyan. So, unang training nila is Conception Tarlac. Then, etong mga to, itong dugyot na to, yan, at saka to, dugyot, tsaka ito, yan tatlong yan na young bird ng MPFL PUF, yan naman is Moncada Tarlac. Yan yung sakayan nila mamaya. Yung dalawa is Conception Tarlac lang. First training ng dalawa mga abyel, hindi pa nati-training sa truck yan kahit kailan. Na-midtos lang natin hanggang San Fernando, sa palengke. O yan, ang iniinom nila is ihi ng palakang may kulugo. Point. Then ayun. Ito yung isa nating Schieberbruggen. Yan. Young bird din yan ng MPFL, pero nire-recover ko po muna siya. Pero pwede na yan. Kaso ang problema natin dyan, pwede na siyang gawing breeder kasi ayaw na niya maglilipad. Gusto niya dito na lang lagi sa loop. Pwede na siyang gawing breeder yung ibon na yan mga abyel. Gusto niyan breeder na lang siya, ayaw niya na ng flyer kasi tumanda na sa loop natin yan bago natin naturuan. Kaya ang ugali niyan gusto lagi nasa loob ng loop, hindi kagaya ng mga to na ranging talaga ang gusto, pwedeng panlaban. Yung mga yan 5. Ito kaya siya tinawag kong inconsistent kasi nga gusto lagi nasa loop lang, tapos konting ranging lang, pasok ka agad. So, hindi nga siya po pwede na sa laban. Yan o. Sige, PM nyo lang ako mga abyel kung sino may kustonada sa ibon na to. Yan. Verbruggen yan. Verbruggen Begert. Yan. Parehas may pedigree ang magulang yan mga abyel. O yan. PM lang. Yan o. Tapos na silang kumain. Kinakain nila kasalukuyan ngayon is yung kanilang panghimagas. Tika. Kunin natin yung panghimagas ninyo. Yan. Panghimagas ninyo na azin. Ayan. Uy! Chuli. Ayan yung panghimagas nila, azin. Ayan. May azin. Ayan. Tanggalin natin tong ano nyo. Sensya na mga abyel, medyo madumi yung ilalim natin kasi nga maulan. Hindi natin malinis. So susunod na araw natin linisin yan. O yan, medyo madumi. Saan na lang natin linisin yan kasi may gumagawa dito. So yun nga mga abyel, sana nga bukas is hindi sila manibago dyan sa ating pinagagawang terrace. Yan, sa aming bubong ng terrace. So kaninang umaga is hindi ko naman sila, pinakawalan ko pala sila kaninang umaga. Kaso wala pa yan. Pero may mga may mga nakaporma na kanina. Pero wala pang ganyan. Kaya ngayon, sana bukas hindi sila manibago kung makita man nila yan. Yung bubong natin na yan. Yan, yung pinagagawa natin na yan. Kasi kailangan yan
para hindi mabugbog yung ano ko, yung harapan ko pagka umuulan. Kawawa nagmo-moist papunta sa loob So dapat kung hindi nabugbog yan, hindi ko palalagyan ng ano yan, ng maliit na terrace, mini terrace. Kasi papagawa pa ako doon, For the meantime, bubong muna pinapagawa ko. So yun nga sinasabi ko sa inyo na pagdating ng araw or pag nagawa to ng bahay natin na to, itong ano natin, terrace na to, yun yung inaano ko, iniisip ko, yung releasing ko. So hindi pala siya babangga mga abielo, masyadong mataas. So meron siyang, yun nga yung possible na mangyayari sa atin pag ni-release natin to. Dito ang daan. Yan, dito ang daan ng ibon natin diyan sa papuntang apartment. So okay na okay lang 'yon. Yung naisip ko diyan mga abel, yung paglanding nila bukas kung diyan pa rin yung daan. Bagsak dito. Wala naman natin bukas. Update ko kayo kasi mag-aabang naman tayo bukas Ayan. So medyo sumisikip nga yung ano natin dito, yung area natin pagka sa tag dito. Pag magpapa-release tayo, magre-release tayo diyan. So yun nga, isa pa ring tendency diyan mga abel. Pwede diyan tumambay yung mga tuturuan nating young bird yan. Itong mga young bird na to, yan. Possible nga niyan pagka nagpakawala na tayo dito. Diyan, sigurado may tatambay. Wala na yan, mabilis na lang yan. Ako na bahala diyan mag-motivate sa kanila. Pero possible kalimitan talaga diyan babagsak na yung mga ibon natin bago bumaba dito sa landing bird natin. Diyan muna bago dito. Yan. Pero kapag na-motivate na natin yung mga yan, hindi na sila basta-basta dadapo dyan sa bubong natin. Rerekta na sila dito. Kasi galing silang south. So, possible kasi kalimitan ng mga south is nanggagaling sa Masantol dun. Dumadaan sa dagat. Pag dun dumaan yung ibon natin at dito sumulpot sa lugar na to, sigurado maaga yung ano natin, kraing natin. Pero pag dito nanggaling yung ibon natin galing south, yari na tayo. Naghatid na yun pag dito dumaan. Yari tayo dun. Yan. So yun nga, di bale, madali lang naman turuan yung mga ibon natin na yan So hayaan lang muna natin silang matuto dyan kaysa tumambay dun sa taas na yun at saka yun. Dun ako naiinis. Pero madali lang naman yan pag bata pa lang, ganyan talaga, palatambay. Pero to, ayos na to. So yun, titingnan natin kung anong magiging kakulitan ng mga ibon natin na yan. Pero kita nyo mga abilo, ang panghimagas nila wow, panghimagas nila is asin. Tapos kahapon nakabawang tayo sa painom nila. Ngayon naman plain water lang kasi nakasin sila Ayan. Kayo na bahala mag-search kung ano ang benefits na binibigay ng asin sa mga ibon o pagkakinain yung asin ng mga ibon natin o kahit tao. Yan nga, ginagawa ko ngayon dati Alam nyo kung saan ko natutunan yan, yung asin na yan. Yan ang asin na yan natutunan ko sa lolo ko. Ang lolo ko kasi ex-military yun. Kumbaga, dati siyang sundalo ng mga, sa mga Hapon na lumaban. Then, yun nga, kada galing sa sagubat, kukuha lang sa isang maligamgam na tubig, tas lalagyan niya lang ng ilang pirasong asin. Haluin niya, iinumin yung straight yun. Yan. Kaya ang lolo ko laging malakas. Yan lang pala ang sikreto niya. Yan. Sana makatulong sa ibon natin. Tsaka okay naman sa mga ibon, maganda naman ang result Tsaka yan. Kita nyo yung mga ibon ko ang sisigla. Tinutuka talaga nila yan. Para pagdating ng araw, alam na nila yung sistema ko. Ayan. Yung oregano natin, ayun, kinalbo na ng isa. Ayan. Kinakalbo ni email. Ayan. Yan yung mga basic lang na natin, na sistema. So wala namang sikreto sa pag-iibon. Ang sikreto lang is kung paano ka mag-handler ng ibon mo at kung paano ka magbigay ng sistema sa kanila. Yung gamot nandyan na yan Hindi natin masasabing gamot vitamins. Yung vitamins kasi nandyan na yan Syempre, ikaw na yung mag-iisip kung ano ang kailangan ng ibon sa araw-araw nilang paglipad at sa arera. Kayo na lang ang bahala mag-analyze
Kasi kanya-kanya tayong analyze sa mga ibon. Hindi porket na gumana sa akin yung sistema kong to, sa inyo gagana rin. Iba-iba tayong sistema mga abel. Iba-ibang hiyangan ng sistema. Yan tatandaan yung mga abel. Hindi porket gumana sa akin yung sistema ko, sa inyo gagana rin. So syempre, alam ko yung mga oras kung paano magbigay. Syempre, pag binigay ko sa inyo, hindi ko naman syempre ibibigay yung oras talaga na kayo na lang mag-a-analyze kung paano ginagawa or paano magbigay ng sistema ko. Ganun lang mga abel. Sana may natutunan kayo sa aking sinabi.